dear beloved, Boss Mike, Cervera! Dito na tayo. Balikan natin to. Pounds na inilatag Ayan na. sa dalawang reklamo. Isa sa mga ipinunto ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na tignan ng komite ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara sa patukoy ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Nako, Kapansin-pansin daw ang paglaki ng ari-arian ng bise mula 18 million pesos noong 2008 hanggang sa 88.5 million pesos noong 2024. It is Maliit lang yan. 18 million, mga kababayan, ano? 18 million yung pera niya noon, tapos naging 88 million. Sa totoo lang, hindi pa yun yung totoo. Kasi mga kababayan, yung totoo yun, mga kababayan, na ganun na yung network niya. Oo. Kalokohan ho yun, hindi pa nakakadeklara lahat. Marami pa ho yung mga nakatago. Ay ako naniniwala, bilyon ang pera niyan. Hindi ho milyon, bilyon! Diba? Bilyon. Sige tuloy. an increase of more than, I think, 1,200%. So we leave it to the House Committee on Justice to make a determination on whether the comparison between the original SALN at 2008 and the current SALN at 2024 constitutes unexplained wealth, which is essentially part of the impeachable offenses that we would want to proceed with at this point. Isa naman sa mga pinuna ni Congressman Suntay kung may ebidensya bang magkokonekta kay VP Sara sa umano'y bagman nitong si Ramil Madriaga. Nako, ayan na mga kababayan kung may magkokonekta daw. Bagay na tinabla ni ML Party List Representative Leila De Lima. Nako. We are relying on an affidavit issued by an individual who is currently in prison. Now, sino ba si Madriaga? Meron ba siyang appointment kay BP Sara to prove that he is an employee or an authorized person? Nako. Para ma-direct naman natin yung linkage nung dalawa. Are we talking now here about the credibility of a prospective witness in these proceedings? We're not yet at the evidentiary stage. Correct. Wala pa tayo doon. Bong Suntay. Nagmamadali ka, Eliza. Thank you naman limang buwan tayong mag-on. Okay, tuloy. We're not supposed to judge whether or not Mr. Madriaga is credible. So it's Correct. premature and it tries to divert the Oo. matter now. That's out. Correct. Dinadivert lang ni Bong Suntay yung kanyang kalibugan. Oy, Bong Suntay, wala pa tayo sa stage na yan. Hindi pa tayo napupunta sa paglalabas ng mga ebidensya. Kaya nga mga kababayan ko, tama itong ginawa ni Leila De Lima. Order. Gilid ng House Justice Committee, wala namang epekto itong perjury complaint ni VP Sara Nako. laban kay Madriaga sa gumugulong na impeachment proceedings. Bakit ngayon lang kasi, Sara, nagdemanda ka? Nagdemanda ho ng perjury. Putik na yun, nakakulong na, dinimanda pa. Saan kayo nakakita ng ganon, mga kababayan? Nakakulong na nga, dinidemanda pa. Kay Sara lang yan. Tuloy. Sa sabina o ipatatawag din naman daw kasi si Madriaga para patunayan ang kanyang affidavit. Yan Ang na. status po ni Mr. Madrigaga ay confidential informant. Within yung sinasabi niya kung context of use of confidential funds. So, ibig sabihin, hindi talaga siya maging empleyado. We will see all of these things as soon as we subpoena Mr. Madriaga to the full impeachment proceedings po. Correct. After a few weeks. Yan. Yan ang maganda. Aabangan natin yan. Diba? Desperado na si Sara kaya dinimanda. Ayun tingnan nyo mga kababayan ko. Si Sara natatakot kay Madriaga. Ako naniniwala. Naniniwala ako. Bakit? Ang tagal-tagal ng issue niyan Nakaraang taon pa. Sinasabi, tinuturo na siya na si Sara ay nakakuha ng kwarta sa illegal na sugal, pogo, at illegal na droga bilang gamit pangangampanya.
Eh bakit ngayon lang, Sarah, kung kailan na nag-umpisa na yung hearing mo sa Kongreso? Bakit? Kasi payo ng abogado mo, Sarah, hindi ka nagsasalita kasi tungkol dyan. Hindi, nagsalita naman yan. Nagmukhang tsaki lang. Oo, nagmukhang tsaki lang ho. Yan nung itinanggi. Ang daming naglabasan. Nakasama, litrato, video conference, at kung ano-ano pa. Pati ho yung pag-abot ng bandila at hanap-hanap niya, nasaan si Kuya Ram? Kuya Ram, Kuya Ram. Kuya Ram ng Kuya Ram, mga kababayan ko. Ito na. Yari ka na, Sarah! Sarah, yari ka na! Kahit na anong gawin mo, Sarah, delikado ka na. Hindi ka na makakatakbong presidente. Sarah, mababaliw ka. Ayan, mga kababayan, dinimanda na nga ho si Ramil Madriaga. At eto na, mga kababayan ko, isa pa, Perjury ni Yan, Para nagpakilalang bagman niyang si Ramil Madriaga, gitnang kampo ng bise, nagsinungaling ito sa kanyang sinumpang salaysay. Nako! Dahil sa TV5 Media Center, nunguhon sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong basehan na reklamo? Jiggy, umikot sa dalawang punto yung reklamong perjury o pagsisinungaling na isinampa ni Vice President Sara Duterte sa Taguig City Prosecutor's Office laban sa nagpakilalang dati umano niyang aide at bagman na si Ramil Madriaga. Una, hindi raw kilala ni VP Sara itong si Madriaga at wala silang anumang personal o professional na koneksyon. Nako! Ikalawa, wala rin daw naging posisyon si Madriaga sa Presidential Security Group, Education, maging sa Office of the Vice President. Tandaan niyo yan, sabi wala daw koneksyon, magpapakita tayo. Sinungaling tong vice presidente nyo. Ni VP Sara, walang katotohanan. Yung mga aligasyon laban sa kanya. Nga ng kampo ng bise, lumalabas na politically motivated yung paggamit kina Madriaga at sa testimonya nito para sa impeachment cases laban naman sa kanya. Lagi namang ganyan ang palusot kapag naiipit Laging pinopolitika. Laging ganyan yung mga palusot ng mga politiko. Pinopolitika sila. Paano? Malapit na daw Tingnan natin ang pahayag ng abogado ni VP Sara. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact-check or did a background check on Madriaga and his claims, and that's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote-unquote, for the impeachment against VP Sara. Nako, press release nyo na lang yan. Kung hindi smoking ganyan, bakit nagdidemanda pa kayo? Diba? Kung hindi smoking ganyan, o kung hindi man yan makakatira kay Sara, bakit natataranta kayo? Diba? Kung wala talaga yung kwenta, si Ramil Madriaga, at hindi makakaapekto kay Sara, bakit may pa-demand-demanda pa kayo? Diba? Taranta si Sara Sabi nga sa panaginip ko, hindi na nga daw siya nakakatulog Putik Sara, umamin ka na kasi. Jiggy, sabi rin ni VP Sara, sa isang pahayag, tila taktikal lang daw yung paglantad kay Madriaga para sa impeachment complaints na kinakaharap niya. Yan ang depensa mo. Puro kasinungalingan daw ang sinabi nito at dapat siyang managot. Ay nako, puro kasinungalingan pala Bakit ngayon ka lang nagdidemanda ulit? Diba, mga kababayan, paulit-ulit natin sasabihin, kasinungalingan pala. Bakit ngayon ka lang nagdidemanda? Ang tagal-tagal na yung issue na yan. Bakit mo ngayon lang naisip yan? Paano? Kung ano-ano inuuna mo. Sabi pa nga ng bise, hindi nila hayaang magamit ang quote-unquote inventong kwento para linlangin lamang ang publiko. Nako? At Mon, maaari mo bang balikan yung mga nilalaman ng salaysay ni Madriaga? Jiggy, maalala, December 2025 pa, nang isipin ni Madriaga ang kanyang affidavit o sinumpaang salaysay sa ombudsman. Idinitali niya rito kung paano umano dinala ni Madriaga ang pera kay VP Sara, kabilang yung confidential funds. Nako. Alam din daw siya kung Na? paano umano pinondohan ng todo
at Aha. saka ng mga alleged drug dealers ang kampanya ni VP Sara Nako. noong 2022 elections. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Grabe talaga, oh. Sige. Jiggy. At may tugon na ba ang kampo ni Madriaga sa sinampanamang reklamo ng Vice President? Meron na Jiggy igiit ng kampo ni Ramil Madriaga sa isang payag in good faith. At totoo raw ang lahat ng kanyang Nako! sinabi sa sinumpaang affidavit. Nako, yari ka, Sara. Kaya ba natataranta si Sara? Kunyari, magdidemanda? Parang ganyan yung auntie ni Jojo Chavez, ha? Kapag nagigipit na, kailangan may kontra-demanda. Hey! Grabe, no? Style ng mga bobot tanga yan. No, tuloy. Tuloy. Seryosong kasong kriminal din daw. Itong perjury at hindi dapat Ah, ginagawa para takutin ang mga taong nagbibigay naman ng sinumpang salaysay na may Correct. kinalaman sa interes ng publiko. Tama. Ng kampo ni Madriaga, bukod Ah. sa questionabling timing ng pagsasampa ng reklamo laban sa kanya, Ah. dapat matabunan yung issue hinggil sa paggamit ng confidential funds. Correct. Yan ang dapat sagutin ngayon ni VP Sara. Pero Yon, sagutin mo na lang kasi, Sara. Hindi yung natataranta ka. Sino nga ba kasi? Oo. Itong si Ramil Madriaga, sino ba yan? Maraming mga nagtatanong at maraming mga DDS naman nagmumukhang tangar yan. Hindi, tanga sila. Oo, hindi nila malaman kung sino. Hindi nila unawain kung sino si Ramil Madriaga. Sino nga ba? Di ba? Pero bago yan, natanong si Sara Duterte, tignan nyo yung reaction niya. Sa reaction pa lang ni Sara, mga kababayan, mukha na hong manikan Chucky. Nung matanong sa kanya kung sino nga ba at ano masasabi niya sa paratang ni Ramil Madriaga. Tignan nyo yung itsura. Sa itsura pa lang, mga kababayan, eh. Oo, tarantang guilty na. Ito na, titigan nyo. Titigan nyo yung pagmumukha ni Sara dito. Mukhang nang ba? Nang. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, mag-iiba yung mood niya. Magmumukha siyang Chucky. Yan na. Tingnan nyo yung mukha. Gusto nilang sabihin, basta ako, sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Kita nyo? Bahala sila kung anong nila. Basta ako, sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Putik na yan. Sino nga ba si Ramil Madriaga? Eto, mga kababayan ko, sino nga ba? Ano bang meron? Kuyang Ramil, ano bang meron sa'yo? Ito na. Nga ba si Ramil Madriaga Nako, na nag-uugnay? Ayan na, mga kababayan ko, Sino nga ba si Ramil Madriaga? Pasok! Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping. Ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng ISIP Pilipinas. So Inday Sara is my president. Kita nyo, tapos sasabihin ni Sara, hindi daw kilala. Samantalang ang daming litrato mo, nagpapakita. Lider-lideran pala ni Sara ito. Grabe ka, Sara, sinungaling mo talaga. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, Ay. si Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itakang noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Oo nga, ano yan? One-on-one kayo? Putik na yan, Sara, kulang na lang sa kwarto kayo mag-usap dalawa. Tapos sasabihin mo, hindi mo siya kilala. Pag hindi mo ba kilala, hindi mo makakausap one-on-one.
Mga kababayan ko, kita nyo, one-on-one, no? Binibigyan ng direktiba. O ano ngayon, mga DDS? Huwag kayong tatanga-tanga. Putik na yan, napapahamak na kayo sa katangahan ninyo. Palibasa, mga tanga talaga sila, Boss Mike. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong Yeah. 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong Nako, tapos pala ng pag-aabogado kaya lang hindi pumasa. Oo. Hindi pumasa, mga kababayan. taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. Aha. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. Aha. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at Nako. sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Aha. Noong 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Nako! Tapos sasabihin, Jojo Chavez, hindi kilala. Hindi ko kilala si Boss Mike. Kapag nakasuhan ako. Tama, ganyan na lang. Yung putik na yan, oh. Siya rin ang itinuturong leader ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing magbayad ng ransom. Hala ka! Grabe talaga tong mga Duterte. Lahat ng kasamaan, mga kababayan, nasa kanila. Oh! Manyakis. Pedophile. Mamumukpok. Ano yung mamumukpok? Si Pulong, mahilig sa pokpok. Si Kitty, tsaka si Basti. Oh, pati yung pag-a-addict nilang dalawa. Abay, pinupost pa. Kita nyo, mga kababayan ko? Ay, lahat na lang kasamaan nasa kanila eh. Oh, tuloy. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Nako! Enrico Gary Magat. Oh, eto na, shoutout sa iyo. Grabe, no? Basta mga ganitong mga trabaho, nasa Duterte. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Nako. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Aha. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. Nako. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. Nako, inabando na pala ni Sarah kaya nagalit. At ang sabi niya, ilalabas ko yung nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan. Alaka, eto na nga ba yung mga pasabog ni Memi Pebbles? Yan ho yun eh, yung mga pasabog ni Memi Pebbles. Matindi yun ha, matindi si Memi Pebbles. Tuloy. Na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque, at humingi siya ng tulong daw kay DP Sara, at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Halaka! Kaya pala, dapat daw hindi dinimanda si Roque kasi parang dinimanda mo na yung mga Duterte. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa ni Roque may basbas ng mga Duterte! Grabe, no? Di ba? Grabe yun, ano? Huwag mong ididimanda si Roque. Kapag dinimanda mo si Roque, parang dinimanda mo rin ang mga Duterte. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa ni Roque,
may basbas ni Duterte. Alam nyo na, di ba? Alam nyo na. Yan, mga kababayan, kaya pala. Kaya pala. O, tuloy. Sabi ni Attorney Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Nako. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Our beloved Boss Mike